pleasing sensations, unique flavors, and appealing designs. These are the key reasons why e-cigarettes and tobacco products are popular, especially among Filipino youth. But is the social appeal of these e-cigarettes and tobacco products worthy of your health? I am Edge Adrian Eva, a multimedia reporter from Business World. In this episode, I will talk to Dr. Maria Encarnita Blanco Limpin of the Philippine College of Chest Physicians. She will explain the risk factors of using tobacco and e-cigarettes. Also, she will explain ways to improve its regulation and how users can stop using it. Hello, Dr. Limpin. Pleasure to meet you. For my first question, what are the risks of using tobacco and e-cigarettes? It has already been shown and established, no argument, no, that it can cause heart attack, it can cause brain attack or stroke, no, at saka of course, no, sa aming mga pulmonologists, no, yung chronic obstructive lung disease and of course lung cancer. And hindi lang lung cancer but other cancers, no, at marami pang iba. Okay? What are the common risks together with vape? Kasi sa mga studies ngayon, napapakita, and also with the recent, no, na death because of vape, no, in a very young 22-year-old male with no known comorbidities. Ibig sabihin, walang problema talaga, no? Walang hypertension, walang problema sa puso, walang problema sa baga, biglang inatake sa puso. So yun yung isang risk. Now, similar sa sigarilyo, at yung isa naman sa mga pag-aaral din na nakikita yung chronic obstructive lung disease. Just from 5 minutes exposure, no, napakita na meron na kagad na increased resistance, no, doon sa daanan ng paghinga. Ibig sabihin, kumikipot ang daanan ng paghinga na maaring maging dahilan, no, kung palaging exposed siya doon sa usok galing sa vape, then this can cause chronic obstructive lung disease. But then again, yung mga COPD na ito ay nakikita natin usually after some time of using the traditional cigarette. Therefore, we can also expect the same from vaping kasi lahat ng chemicals na nakikita sa traditional cigarette, yan din ang same chemicals na nakita sa vape, no? So, we can expect lahat. And then of course, some very recent study na pinakita ko sa inyo, no, yung nung published sa nung 2023, napakita na with vape, masyadong mataas yung mga changes sa DNA structure natin na pwedeng mag-cause ng mutation and eventually lead to cancer, no? So we can expect it's also a matter of time before we can see people getting sick from cancer. Hindi lang, we don't expect na cancer lang sa baga, cancer sa bibig, cancer din sa ibang parte ng katawan. Very similar to what we have seen with tobacco use. So, what are the age demographics of vape users? Yung sa 13 to 15 years old, nakita nga na 14.1% ang gumagamit na ng vape, no? In the same period then, in the same survey, napakita na mas medyo mababa ang gumagamit ng sigarilyo. I think if I'm not mistaken, around 12%. So, mas mataas yung gumagamit ng vape sa mga edad na ito, sa mga kabataan, compared doon sa paninigarilyo, which actually highlights, no, na sa mga kabata ngayon, mas dumadami ang gumagamit ng vape, no? Kasi kung titignan natin, no, nung 2015 na data ng Global Youth Tobacco Survey, ang gumagamit pa lang ng vape noon mga 11%. It jumped to 14%. Ngayon, sa mga matatanda naman, no, 15 years old and above, 2.1% lang ang gumagamit ng vape, no. But we can expect after some time, no, kasi itong 13 to 15 years, no, give it let us say 5 years. Does being a second-hand smoker pose the same risk compared to a first-hand smoker? Ang risk is almost the same. No, kahit kung ikaw yung talagang
nagsisigarilyo o nagve-vape, no? Of course, no, I would say yung risk na yan malaki, okay? Pero yung exposure sa secondhand smoke o exposure sa secondhand vape smoke, malaki rin. Kasing laki rin ng exposure nung ikaw yung talagang nagsisigarilyo o nagve-vape. But, the hardest part, I think, no, between dun sa dalawang ito, doon sa exposure sa secondhand smoke o exposure doon sa secondhand vape smoke, hindi ikaw kasi nagsisigarilyo o nagve-vape. And yet, pwede kang magkasakit at mamatay dahil doon. No, ang masakit yun kasi umiiwas ka eh. And yet, magkasakit ka dahil na-expose ka. Kaya nga importante na mapatupad natin, mapa-enforce natin yung ban ng paninigarilyo at pag-vape doon sa mga enclosed places. Do disposable vapes pose more risk compared to traditional vapes? Yung pads kasi ngayon, no? Kasi maraming more pads, no? Doon sa pag-aaral na napakita, mas mataas yung danger ng yung mga changes na nakikita doon sa pads than the mods. Pero parehas pa rin, ano? Kung may mga pagbabago o changes sa gene, no, ng pads, ganun din, meron din nakikitang pagbabago sa mods. Mas mataas lang at changes doon sa pads kesa sa mods. So, but sa akin, whether pads or mods, disposable or not disposable, it can cause a lot of damage, no, sa ating katawan, and therefore tigil na lang natin lahat. What factors drive an individual to be a smoker or vapor? Marami sa mga niyan, fear, no? It's really fear, no? Yung isa. But of course, no, isang factor, malaking factor kasi kapag nakikita niya na ang magulang din niya ay gumagamit. Kasi it gives the impression na, okay nga, okay siguro kasi ginagawa ng magulang ko, kaya pwede ko rin gawin, no? So, simple lang yun eh, no? So, kung ano nakikita sa matanda, ganun din ang gagawin ng mga bata, diba? So, yun yung mga ano. But ang malaking factor talaga yung peers kasi syempre, no, nape-pressure sila na kailangan para maging in sila doon sa kanilang mga kaibigan, kailangan makisama sila, no, gawin din nila yung kung ano yung ginagawa ng mga kaibigan nila. For parents who have children that smoke, what advice would you give them? Well, ang unang-una, no, siguraduhin lang ng mga parents na they are good role models, no, for their children. Kasi syempre, sino pa ba ang gagayahin ng mga bata? Syempre, yung mga matatanda na nakikita nila. So, kadalasan, yung mga magulang yan, no. Pangalawa, siguro kailangan kausapin ng mabuti yung mga bata. Kasi it can be na maraming factors, no, kung bakit nagsimula sila sa paninigarilyo, pag-vape. And it's probably a bigger issue. It can be they feel depressed, no? Alam mo naman mga bata ngayon, maraming psychological factors, no? And kailangan alamin natin ito, no? This is how we can show our concern, our love, no, sa mga anak natin. Siguraduhin natin na hindi naman yung parang talagang alam mo yung parang masyado kang mahigpit, no? You have to show them that you love them para ma-realize ng mga bata na yung pagmamahal na yan, kailangan ibigay din nila yan sa mga magulang nila sa pamamagitan ng pagsunod, no? Na maghinto sila kasi gusto nila makasama pa yung mga magulang nila. How about what are the most effective way to stop smoking and vaping? Yes, cold turkey. So, there's nothing safer sa kung gusto natin, no, than to really stop smoking and vaping. I will recommend na para maging successful sa paghinto, pumunta ko kayo sa mga smoking cessation clinics, no, o yung mga nicotine dependence treatment center natin, kasi sila yung makakatulong sa inyo para talagang masiguro na tuloy-tuloy na makahinto kayo sa paninigarilyo sa pag-vape. What is the Department of Health's role in tobacco and vapes regulation? Ang problem kasi diyan, ano, ang talagang sa pagdating sa sigarilyo, sa tabako, no,
ang pinaka nagre-regulate yan, ang on top dyan ay meron tayo yung tinatawag na Interagency Committee on Tobacco, which is actually chaired by the DTI. Okay? So I think importante na masiguro natin na talagang maging mahigpit ang implement at pag-enforce ng mga batas natin. So, yun yung isa. And then secondly, I think ang nakikita kong isang malaking problema dito, yung online selling, no? It's not just yung sa mga sari-sari stores. Although, I have to admit, no, sa pagdating sa vape, nag-usbungan, ano? Mga kiosk, hindi lang kiosk, may mga sari-sari stores, makikita mo, vape shop or vapes are being sold here. Nakalagay na gano'n. So, ibig sabihin, it's really now there in the community, no? So, parang mga sari-sari store. Minsan nga, junk shop siya, pero nakalagay, vapes are sold here. Junk shop, ha? So, hindi na siya namimili. So, I think dapat maging stricto din ang mga local government units, no? Kasi paano mangyari na junk shop magbebenta ng vape? Hindi ba dapat may business permit yun? Nagkakaroon talaga tayo ng problema pagdating sa implementation. And then, of course, secondly, no, yung online selling. Supposedly, dapat bawal ang pagbebenta ng mga vape at saka ng sigarilyo sa below 18 years old, no? Pero, alam mo, kasi na-try ko na yan, ano? Pumunta ako sa isang platform, no? Sa isang online shopping platform. Ang nilalagay lang nila doon, are you 18 years old and above? O pag nilagay mong yes, kahit hindi totoo, mamaya niya, pag pindot mo ng yes, lalabas na lahat ng produkto. Yun ba ang age verification process natin? Ang dali naman. Aminin na natin, we should be able to have a stricter mechanism for this. Pero alam mo, kung ang pababayaan lang natin yung industriya, yung mga kumpanya, gagawa ba talaga sila ng mekanismo na hihigpitan ang pagbebenta ng produkto na binibenta nila? Di ba? Hindi. Kasi it will limit on the earning capacity nila. So, I think ang pinaka-importante siguro dito, since napakahirap mag-regulate, no, mag-follow up nung pagbebenta online, iba na lang natin yung online selling. What is the government's challenge in enforcing the law against smoking and vaping in enclosed places? Actually, kasama siya doon sa vape law, no? Kaya lang hindi nga nakapatupad. Kasi naniwala sila doon sa sinasabi ng industriya na less harmful. Kahit na nga sinasabi na namin na hindi totoo yan, na wala talagang evidence na magsasabing less harmful sila, no? Yung vape, no? Naniwala pa rin sila doon sa industriya. I really do not know. It can be because malaki yung lobby ng industriya. At actually, lahat ng gusto ng industriya nagawa, no, dito sa vape law. Ayaw nila kasi ang regulatory agency, FDA, okay sa kanila ang DTI. Kaya naging DTI. Kaya ako masabi na parang nag-lobby, talagang malakas ang lobby nila at yun ang nasunod. What are the effective ways to regulate tobacco and e-cigarettes? Sundin natin yung Framework Convention on Tobacco Control. No, so that means yung magandang implementation ng ban of smoking in enclosed places, na hindi i-allow talaga ang paninigarilyo sa lahat ng enclosed places. Kung gusto ninyong manigarilyo, sa labas na kayo pumunta. Okay? Yan yung pinaka-ano. I-ban din ang advertising ng sigarilyo, promotion, advertising, and sponsorships. Complete ban, no? Comprehensive ban. Sa ngayon, partial lang tayo, restrictions lang tayo. Hindi pa tayo complete ban ng advertising, sponsorships, and other marketing techniques ng industriya. Ganun din ang dapat na gawin natin sa vape. Kasi ngayon, di ba, talagang masyadong
ang dami ng ng advertising, no? We can expect mamaya may sponsorships na rin yan, ano? So, I think, habang maaga, gawin na natin yon. And then, yun nga, no? O, yung ban, sana mangyari yung ban online selling, no? Kasi yung online selling, kung ang daming nagbebenta pero ang gobyerno nga walang kinikita doon, eh. Kasi hindi naman lahat registered yan sa BIR, eh, no? So, kailangan maging stricto din ang gobyerno natin pagdating doon. Of course, yung sana itaas yung edad ng pagbili, no, ng sigarilyo at saka ng mga e-cigarettes, no? Mas maganda idea ni it should be 25 years of age. Yung ban ng mga flavors, no? Very important yan. Kasi yung flavors, yan yung nag-entice, lalo na sa mga kabataan. So, ayaw naman natin malulong ang mga kabataan natin dito sa e-cigarettes na ito just because ang bango-bango nung nalalanghap nila. Thinking dahil mabango, safe yan. Pero in reality, yun nga ang nagpapahamak sa kanila. I believe that's pretty much it. Thank you very much, Dr. Limpin, for accepting the invitation. Do you have any last words or statement? I hope na people will get smarter, no? Kasi huwag ko kayong kagad magpadala sa mga marketing ng industriya. Kasi at the end of the day, of course, the industry, ang objective nila ay kumita. Pero tayo po yung user, tayo po ang maapektuhan, tayo magkakasakit, tayo ang mamamatay. At the end of the day, yung mga industriya will not be answerable sa mangyayari sa atin. So tayo lang ang maghihirap, tayo lang ang magdudusa. Might as well be smart. Don't start smoking or vaping. Stop smoking and vaping. No matter how socially appealing these tobacco products and e-cigarettes may be, trading your health for them will never be worth it. Our conversation with Dr. Limpin shown that e-cigarettes pose the same risk factors as tobacco products. Dr. Limpin also said that to control the rising numbers of vape and tobacco users, particularly among youth, there must be a co-responsibility between an individual, family, and the government must lead the way. This has been another episode of B-Side. Again, this is Edge Adrian Eva. Subscribe now and enjoy industry insights on Philippine business and beyond.